Kamusta kayo lahat? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng appointment sa DFA para sa mga minor. I-type nyo lang itong https://www.passport.gov.ph/appointment. Makikita nyo guys, agad-agad nakapunta ako sa official website nila, yung Department of Foreign Affairs. Tingnan lang natin yung dito. Scroll natin pababa at check itong maliit na square and then start individual appointment. And then dito na tayo sa next, pipili ka na ng region. Of course, yung pipiliin natin Asia Pacific. And then country, Philippines. And then yung site. Pipili ka ng site kung ano yung mas malapit na site sa inyo. Yun ang piliin mo. Check lang natin na mabuti. Na tama lahat nakalagay natin. And then, i-check nyo yung maliit na square dito. Check natin. And then, next. Dito naman, pipili tayo ng araw at oras ng ating appointment. Pipiliin ko itong 21. And then, yung oras na available. And then, patunayan natin na hindi tayo robot. Ibigay lang natin kung ano yung hinihingi nila. Tulad nito, gusto nilang i-click natin yung motorcycle. Square na merong motorcycle, but wala. If wala, click mo lang itong skip. And then, dito naman yung crosswalks. Check lang natin yung lahat ng square na merong pedestrian. And then, verify lang natin ito. And then, verify na hindi ako robot. And then, next. Dito naman, wina-warningan tayo na make sure yung spelling, especially yung lahat ng information tungkol sa kukuha ng passport ay tama. Check nyo nang mabuti guys kasi mahirap magkamali dito. Lagay lang natin yung mobile number. Dito sila magta-text. And then, pagkatapos ng mobile number, dito naman tayo sa email address. Yung ilagay nyo na email address, yung palagi yung ginagamit na email address para maging, para makita nyo agad kung merong message. Kasi doon sa email, ina-attach nila yung mga documents na kailangan, yung 3 documents na kailangan nyo, kasali doon yung 2 receipt. And then, i-confirm lang natin itong address, email address. Dito na tayo sa information ng taong kukuha ng passport. Dito, kailangan talaga tama lahat ng spelling. Kasi mahirap pag nagkamali, mahirap na i-correct. Itong may asterisk na pula, kadalasan ito lang yung kailangan mong fill upan. Yung may asterisk na pula. And then, dito tayo sa birth of date or date of birth. Fill upan lang natin ito. Lagay natin yung birthday and then yung gender. Dito sa middle name, it's up to you if ilalagay mo o hindi. And then yung civil status, of course single kasi minor pa itong kukuha ng passport. And then legitimacy. Legitimate pag hindi kasal yung mga magulang, legitimate naman pag kasal yung mga magulang. And then country of birth, of course Philippines, and then province. Piliin mo lang dito kung anong province mo. Napin ko lang itong sa akin. Province. Wala dito. So, maybe dito. Okay. And then, dito naman tayo sa traveling companion name. Dapat ilagay mo kung sino yung sasama sa bata pag lalabas siya sa bansa. Ilalagay ko lang dito as an example, kasama ng bata na lalabas sa bansa ay yung kanyang mama. And then, relationship, mother, at saka may nakalimutan ako dito sa city or municipality.
ng birthday ng bata na kukuha ng passport. Lagay ko lang dito. And then, ilagay mo din yung contact number ng taong sasama sa bata magta-travel outside the country. Kasi of course, kukuha siya ng passport kasi lalabas siya ng bansa. Lagay ko lang dito and then pagkatapos mong masalapan itong form dito, click mo lang itong next. And then, dito na tayo. Sa susunod na fill upan, yung father's information, lagay lang natin yung papa ng bata na kukuha ng passport. Halapan lang natin ito. Nilagay ko lang dito. Family name or yung last name and then yung given name. Ito, information ito sa mga magulang ng bata. And then, country citizenship, of course, Filipino yung kukuha. And then, yung mother's information naman, yung pangalan ng mama ng bata na kukuha ng passport. And then, pag tapos na, click mo lang yung next. Review ko lang and then, i-click ko itong next. At dito na tayo sa susunod, yung application type. New yung pinili ko. And then yung basis of Philippine citizenship, of course, birth. And then yung emergency contact person. Ilalagay mo lang dito kung sino yung kukontakin na tao. Merong emergency na mangyayari sa tao na may hawak ng passport. Lagay ko lang dito yung mama ng bata, pangalan ng mama ng bata at kung ano yung gusto nyong ilagay, kung sino yung gusto nyo ilagay, it's up to you. Kung sino yung pwedeng kontakin in case merong emergency na mangyayari sa batang ito. And then yung contact number, importante ito kasi ito yung tatawagan nila. Lagay mo lang and then next. Next, pindutin mo lang yun. I-review ko lang ulit kasi mahirap magkamali. Next din. Dito naman, ilalagay mo yung current address kung saan kayo nakatira kasi doon sila magsasend if gusto mo send lang nila yung passport if matapos nilang gawin. Lagay mo lang yung current address mo dito at yung city and then yung province, state. Pag matapos mo na fill upan yung current address mo, ito na yun. I-review mo na lahat. Make sure na tama lahat ng nakalagay dito. Kasi importante yun, guys. Kasi pag may mali, especially sa pangalan ng tao na kukuha ng passport, mahirap talaga yun i-correct. Kaya check mo talaga ng mabuti ito. And then, pag check lahat, i-confirm mo lang din na hindi ka robot. Dito, ipapaselect nila sa akin lahat ng may motorsiklo. Hanapin ko lang yung may motorsiklo, may kulang. Ito. And then, pag na-check mo na lahat kung ano yung hinihingi nila, i-verify mo lang. And then, na-verify ko na hindi ako robot. And check ko lang itong maliit na square. Check nyo din. And then, confirm. Kasi tama lahat ng nakalagay na information. And then, mag-choose ka na kung anong klaseng pagbabayad yung gusto mo. Please choose payment method. Ito yung mga method na pwede mong bayaran through this method. Yung regular processing, 950. And then, please choose payment method, either Paymaya, debit credit card, or yung
pay via bayad center, accredited merchant. So, yun lang. Ganun lang ka simple.